mga kawaiti, ako po ngayon ay mag-vlog sa aking halaman. Ito yung scandens or pipiromia na halaman. Or tinatawag din siyang Paul's philodendron. Ayan mga lodi. At ako po ay gusto ko pong ipalam sa inyo na ako po ay bago pa lang po sa pag-vlog ng mga halaman, dahil sa tingin ko po ay mas nag-click ang mga halaman kisa aking mga ibang videos, kaya nagde-delete na po ako ng mga ibang videos, kaya nag-stick na ako sa sa mga halaman ko na mga collections. Kaya ayan mga lodi, ang video ito ay tungkol sa aking scandens o pipiromia. Maraming klase o variety ang pipiromia mga lodi. Merong green at merong variegated at iba't ibang klaseng hugis ng mga dahon ng pipiromia mga lodi. At bago tayo magpatuloy mga kawaiti, please don't forget to subscribe my YouTube channel at Ends Life Vlog, at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated kapag may bago tayong mga uploads na video po. At palike na rin po sa ibaba ng video para po yan ay nakakatulong po sa akin, sa tulad kong baguhan pa lamang po sa pagbablog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming klase o maraming variety ang pipiromia mga lodi. Merong green, merong variegated. Tulad nito siya ay pipiromia scandens or tinatawag na trailing scandens na green. Tingnan niyo mga lods. Ayan. Ito ay mga bago kong propagate. Meron pang isa dito. Ayan. Ayan siya mga lods. Green na green, makintab ang dahon. At kung bago pang dahon na lalabas, pa heart shape din siya. Ayan, makintab ang dahon, green na green. Meron din tayong variegated dito. Tingnan niyo mga lods. Ayan. Variegated. Ayan. Isa din siyang scandens pero variegated. Meron pa kong isang klaseng pipiromia dito. So ito yan mga lodi, ang ibang klase kong pipiromia na variegated or variegata. Ayan, tingnan nyo dito, green na green siya. At may bago siyang lumabas na anak dito or branch. Ayan, ang ganda. Yellow, parang cream yellow. Ang ganda po ng bagong lumabas na dahon. Kapag ganito lahat ang lalabas na, ang ganda-ganda po niya. Tingnan niya. Isa dito sa top, green na green po siya. Kasi nasa loob lang po siya, kaya siguro hindi pa masyadong lumalabas ang kanyang tunay na kulay. Ang tunay na ganda. Baka ganito talaga ang tunay na kulay niya. Kasi binili ko siya sa Palawan, malayo. At ako po ay from Cebu at binili ko siya from Palawan mga lodi, di ba ang layo-layo. Pinapaship ko siya dati nung wala pang wala pang pandemic noon. Ayan, matagal na to sa akin. Pinagkakat ko ng iba, tapos nahingi na yung iba. Ito, may natira akong dalawang ganito. At ito na, nag-anak siya, nag-branch na siya. Ayan, ang ganda-ganda mga lodi. Ang ID pala niya ay Pipiromia obstosifolia. Obstosifolia yata yan. Kung tama ba, hindi ba ako nagkamali? Ayan yung ID niya. Obstosifolia. Ayan. Meron ding green ito. Magkatulad sila ng dahon, pero lahat ay green na green mga lods. Ayan, tingnan nyo ito. Ayan, ang ganda na niya. Kahit green siya, medyo malikabok ng konti, pero makintab pa rin naman ang dahon kahit medyo malikabok. Hindi napunasan. Ayan, tingnan niyo.
Yung peperomia is parang ano, malambot lang ang kanyang branch. Kaya linagyan ko ng stick dito para hindi siya natutumba. Yan, tingnan niyo, ang ganda oh. Ayan, peperomia na green na Optosifolia. Optosifolia yata yun. Ay nako. Ayan, tingnan niyo, ang ganda, diba? Ayan. Nilagyan ko siya ng pa-ribbon para mas gumanda. Ayan, ang ganda mga lods. Ang collection ko po ay simple or common lang, pero laking tulong po niyan sa atin. Bakit? Kasi ang peperomia po ay meron itong air purifying abilities. Nakakatulong po ito, nakakatanggal ng toxins na nasa loob ng ating mga bahay-bahay. Ano po yung toxins? Ang toxins po ay nakakapinsalang sustansyang sanhi, o ito ay isang mikrobyong nakakasanhi ng mga karamdaman or karamdaman. Kaya kung meron kang halamang peperomia ay ang ganda itong i-display sa ating bahay o sa loob ng bahay, sa mga kwarto, sa office. Ayun, maganda po siyang ilagay dahil nakakatulong po ang halamang ito sa loob ng ating bahay. At kung meron kang mga alagang hayop na nasa loob ng bahay mo palagi, ay huwag kang mag-alala dahil safe na safe ang mga alaga natin sa halamang ito. Dahil ito ay non-toxic o hindi nakakalason sa mga hayop natin. Ang halamang ito ay tumutulong na tanggalin ang mga toxins like formaldehyde and ammonia na nasa loob ng ating mga bahay-bahay. Ano nga ba yung formaldehyde? Sa aking pagsisearch po, ito ay isang chemical na compound na binuo ng hydrogen, oxygen at carbon. Yan ay nakukuha natin sa mga fertilizer, paper, woods, yung mga gamit natin sa bahay, mga furnitures, di ba? May mga pintura yon, mga resins, household products, at ano pa nga ba yun? Mga antiseptics, mga medicines, or yung mga ginagamit nating mga cosmetics. At ito ay mga nakakairita sa balat or sa throat or sa lungs at sa ating mga mata, mga lodi. At posibleng it leads to cancer daw iyan. Kaya hindi na masama kung maglalagay ka ng halamang ito sa loob ng bahay, sa room, sa mga office. Yan, pwede nyong ilagay. At paano ba siya aalagaan natin mga lodi? Madali lang po siyang alagaan. Nakakapagparami ka po nito through cuttings po. Mabilis lang po siyang mabuhay, basta iiwas nyo ang laging pagkabasa. Ang pagdidilig nyo po nito ay antayin nyo mag-dry muna ang soil niya. Para maiwasan ang pagrarat, kailangan, tingnan nyo, kailangan nasa tamang paso po siya. Kung konti lang ang halaman, kailangan maliit din ang paso. Huwag nyo lakihan ang paso kapag ganito lang kaliit ang halaman nyo. Kasi diba, more on soil, matagal matutuyo ang soil nyo at konti lang ang root sa loob ng lupa. Kaya nagrarat ang mga roots ng halaman nyo. Kaya iwasan nating gumamit ng malaking paso kapag maliit ang mga halaman. Kapag maliit pa ang halaman, maliit din ang paso or tamang-tama lang, huwag masyadong malaki. Ayan mga lods. At nasusunog po siya sa sobrang init mga lodi. Ilagay nyo lang siya sa bright area or shaded area. Pwedeng init sa umaga hanggang 10 o'clock, ganon. Mga 11 o'clock or hanggang
4 o'clock baka masusunog na siya kasi sobrang init na ng araw. Kaya mas maganda sa umaga mo painitan kung gusto mong painitan. Pero tulad dito, ganito, nakikita lang naman ang bawat gilid. Kita ang light, okay na okay yan ilagay dyan. Kasi nakikita ang labas o bright ng araw or sikat ng araw, yon mga lodi. So ayan mga lodi, ganon lang ang pag-aalaga, ang bilis lang mabuhay niya. Magkakat ka lang, ayan, ang dami mo nang mapabuhay. Ayan, meron ako dito, meron pa ako doon, ang taas-taas na, tingnan niya ito mga lodi. So, ito yun mga lods, ayan, ang tangkad-tangkad. Ayan, pababa ang tangkad-tangkad na ng green scandens. Siya ay pwede na siyang ilagay sa hanging baskets. Ayan, kasi hanging siya pababa. Ayan. So napakita ko yung isa kanina, ito yung variegated na scandens. Ayan. Ayan. Ito nag full moon, oh. Ayan, white na white lahat, walang green. Meron pa ditong isa dito, ayan, variegated din siya, hanging din. Meron pa ako dito, ayan, meron pa dito variegated. Ayan. So ito yung hindi hanging, nakatayo lang siya, itong obstosipolia. Ayan. So yan mga lods. Ito daw po yung Peperomia variegated. It symbolize of reassurance and luck. So good luck plant din ito mga lodi. Ayan, good luck plant ang ating variegated na Peperomia. Ayan. Pasensya na po sa ingay ng kapitbahay. May nag-aandar kasi na motor, may nag-grind yata ng tiles sa bahay, kaya maingay, parang grinder ng pangkat ng tiles, ay kaya maingay mga lodi. Pasensya na po. Bago pa tayo magtatapos, hanggang dito na lang mga lodi. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe ulit sa aking channel mga lodi. At pahit na rin ng bell notification at pa-like ng ating video mga lods, please. At huwag niyong kalimutang mag-comment, please. So yun lang, maraming salamat po, hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat sa inyong pagtsatsagang panoorin ako. Yun lang mga lods, bye bye, salamat po.